Hello, ubra kami ka frame ka pot holder. Wala ko sang binahang ko aligari. Ara na gamit lang ko binangon. Buka lang amat-amat. Yan, ayan o, gamit ang binangon. So sa grasya sang Ginoo na tinluan man diri sa Balot Island, wala gid sang damo gamit ako nga dala. So abilabula nangita ko sa basurahan sang mga kahoy, amo na nakita ko coco lumber nga 1 por 2 na mga 3 feet ang laba. So gin utod-utod ko lang using sang bulo o binangon na ara siya ng gintangkap. Matamat ko lang ka labo para hindi mag-crack. Okay, so tapos gintangkap ang punta ang duha ka side, pareho nga lipot, duha ka side laba gamit sang lansang nga una ay media para naging lansangan. Tapos grasya sang Lord wala man naglitik. Then matamat ang size sinigali niya mga mga 10 inches by 10 inches. Ginbutangan ko ka lata ka sardinas, wala gunting, binangon lang agin matamat si at ka binangon. Kailangan ta maging resourceful sa island para nga makaobra ta sa aton nga mga lubrahon. And then ginkortihan rectangle shape kay luya ang kahoy. So mo na gin butang ta sa apat na corner para nga hindi siya mag hulag-hulag kay may persa ni nga daan wag takod sa mga tela. Tapos tamo kalaba sang sang lansang, kulang pa lansang, ginhimo ko pinutol ko yung pako using sang bulo para lipot lang ang lansang. Ginutod ko siya using sang bulo walo ka bilog, kinanglan ko 8 ka bilog para siya ginansang ko na para nga ma-fix gid mayad ang lata sang sardinas. By God's grace wala man naglitik kay lipot lang mga 1 cm lang kalabaon sang lansang ginutod ko. Okay, ara na ginpit-pit ko para nga hindi siya maghulag kag ginbutangan ko scotch tape. Okay, packing tape nga dako. Ginbutangan ko ang frame palibot para nga hindi magsangit ang mga tela kung mag-ubra na bala. Yes, gin-align ko ang mga lansang. Dara na siya ilagay. Nagamit ko nylon para magtakod sang lansang para nga masibo mo gid nga kumpleto. So ang sa piyak nga side ang lower side kag right side 18, ang upper kag left side 17. So ang piyak ang babaw kag side ang babaw kag other side is even. Okay, so ara na inbadbad ko na ang nylon kag gin-align. Gingunting namon ang mga tela para nga iplastar sa frame maginobra. So manami gamiton ang mga bayo nga mga stretchable jersey, jogging pants, mga polyester nga mga t-shirt. Okay man ang cotton galing kay daw katiga siya ga bunuton. Kung magunting kamo sang cotton, nara ang puti cotton ina. Medyo mabarobudlay mag-arrange namon kay matiga siya i-weave.
Ayan. So hinahinay lang up and down hasta gid nga makompleto. Ako anay nag-demo sa ila. After that sila naman ginuna ko anay ang tatlo ka portion. Samtang kaobra ko nagkatanaw ang mga nanay. Hindi gali siya kumahuman ni pwede mo baligya 10 to 15 pesos. Kaysa kadlaw mga pulo ni kabilog mo obra mo kung may nagunting ka na nga mga tela. Nagabulig ni siya sa waste segregation sa inyong barangay, sa inyong banwa. Isa ka problema sang waste management sa isa ka lugar ang pag-dispose ng mga daan ng mga bayo. So ginhimo ta nga amo ni ang fabric weaving para nga mapuslan instead nga ihaboy pakinabangan pa. Gamay na lang nga portion ang mahaboy. Okay, so ara na antes mo isunod ang next. Dapat hugton mo gid anay. Putungon mo di sa piyak na side na para na mo na hugton gid using your hand or using some stick or gunting. Ara na tapos na nila ginbalik nila sa akon. Ginpang taod-taod ko na tanan. Ginpang hugot, gin-arrange. May sala nga tatlo ka bilog ginliwat ko. Sala ila obra. Okay, so tunduan ko sila kung paano mag-repair. Dapat si-on mo gid. Tanawon gid, double check. Kung okay na, hugot na, ihugton na from the middle going. Tapos ginlock na namon side lock. Doon naga-crochet lang ang pag-lock sa kilid. Umpisa ka sa corner, isa, pag i-crochet mo siya all throughout. Okay, amo na na Ayan. So one side pa lang natapos. Sila naman akong ipabulo sa other side para na makabalo sila mga nanay. Ara na almost two sides na human. Kag doon hapusan mo lang sila. We're using sang chopstick instead nga crochet hook. Kay gamay crochet hook. So knitting ang style nga gingamit namon. Style sa UK nga pang crochet. Amerikano crochet ang UK. Knitting. Na-learn ko na ang knitting sa Waldorf Steiner School sa pag-training ko sa una. Sa preschool. Ay nagin-lock na naton. Human na. Okay, so may isa pa nga nabilin, gin-demonstrate ko sila kung paano isulod. Kay budlayan sila kaintindi. Ara na. Si Madam nagpadayon. Kag tapos na. Okay, crochet lang ang style ta. Knitting. Gin double check ko. Kag pagkatapos ang mga sobra nga mga ramo-ramo sa likod, kuntingon naton para hipid itsura niya. So iguntingon na tanan. Ang pwede ma-insert sa side, i-insert. While nag-finishing kami sa piyak, sige nila to braman sa piyak ko sa babaw. Isang second na project niya namon yung patolder. Okay, so enjoy man sila sa piyak to sa babaw. Ara na sila ilan na ni obra. So guide ko lang sila kay kakasala-sala sila kay ang color daw nagapareho. Pink kag blue. So yawan na sila kay medyo ang pag-cut sininamo daw sobrang kadako. Medyo gutok siya. Pero nami kay hugot, kag stretchable siya. So nagid isa-isa gin pang
butong ko ginanay kay budlay ilak kung hindi siya hugot. So para na lock na naton almost one side. So dire in panguslo danay naton kagin pang arrange mayo na sa do kadasig lang kay na lock na siya na kay knitting ang style sang paggamit sa chopstick. Kung crochet hook ti crochet. So you don't need to use magbakal mga gamit, ikaw lang gid na improvise ang tanan sa palibot do kaangay ra ni sang kabuhi ta nga do trapo lang kita pero gunting kita sang lord gagin arrange inputang sa frame gagin human ang frame kaangay sang pulong sang Ginoo nga wala ka sang basihan sa imo kabuhi sa imo pagtuo laptagid nimo pangunahuna. So here we now gin finishing ta na panggunting ta ang mga excess nga mga portion. Ara na nagpa-picture na kami. Thank you.